Hirap ka ba makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at kaabalahan? Sama-sama nating tuklasin ang Psalm 4. Sa ating abalang buhay, tila imposibleng makahanap ng kapayapaan. Ngunit tulad ni David sa Psalm 4, maaari tayong manalangin para sa katahimikan at katiyakan. Nagtiwala si David sa tapat na paglalaan ng Diyos. Lumapit siya sa Diyos sa oras ng kagipitan, humihingi ng ginhawa at gabay. At magagawa rin natin ito. Nahaharap ka ba sa mahirap na relasyon, problema sa pera, o malalaking desisyon? Ilapit ang mga pangangailangang ito sa Diyos. Nalalamang siya ay nakikinig at lubos na nagmamalasakit sa iyo. Ang pagtitiwala ni David sa Diyos ay nagpapakita sa atin na siya ay kasama sa ating buhay, handang tustusan tayo at punuin tayo ng galak at kapayapaan. Sama-sama nating suriin ang Psalm 4 verse by verse. Ama aming Diyos, lumalapit kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Naghahangad na maunawaan ang lalim ng Psalm 4. Hinihiling namin na buksan mo ang aming mga puso at isipan sa iyong karunungan. Naway ang paglalakbay ni David ay magbigay liwanag sa aming landas, papalapit sa iyo. Gabayan mo kami habang pinagninilayan namin ang kanyang pagtitiwala at paghahanap ng mga praktikal na paraan upang maisabuhay ang mga katotohanan ito ngayon. Hiling ko lang na magpatuloy hanggang sa katapusan ng video dahil ipagdarasal ko kayo. Simulan natin ang panalangin verse by verse. Verse 1. Sagutin mo ako kapag tumatawag ako sa iyo, aking matuwid na Diyos. Bigyan mo ako ng ginhawa mula sa aking pagkabalisa. Maawa ka sa akin at dinggin ang aking panalangin. Sa unang verse, si David ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagtawag sa iyo. Panginoon, humihingi siya ng ginhawa sa pagkabalisa. Makakaugnay kami sa pananabik ni David para sa iyong awa at pagiging maasikaso, lalo na kapag ang mga problema sa buhay ay tila napakalaki. Sa aming sariling buhay, Ama, madalas kaming nahaharap sa mga sandali ng takot, karamdaman, at pagkalito, at lumalapit kami sa iyo, humihingi ng iyong awa at biyaya. Dalangin namin na dinggin mo ang aming mga panalangin, Panginoon, at bigyan mo kami ng ginhawa sa aming mga oras ng pagkabalisa. Tulungan mo kaming maalala na ikaw ay isang matuwid na Diyos na nakikinig sa aming mga pag-iyak. Palakasin mo ang aming pananampalataya na lumapit sa iyo muna kapag kami nababagabag, nagtitiwala na ikaw ay nariyan at handang makinig at magbigay ng ginhawa. Tulad ng ginawa ni David, naway lumapit kami sa iyo nang may katapangan, tiwala na ikaw ay matuwid at mahabagin. Turuan mo kaming manatili sa katiyakan na maaari kaming tumawag sa iyo anumang oras, sapagkat alam namin na ikaw ay lagi naming kasama. Verse 2. Hanggang kailan ninyo gagawing kahihiyan ang aking kaluwalhatian? Hanggang kailan ninyo mamahalin ang mga maling akala at hahanapin ang mga huwad na Diyos? Dito, ikinalulungkot ni David ang mga paraan ng pagtalikod ng mga tao sa iyo. Minamahal ang mga maling akala at hinahanap ang mga huwad na Diyos. Sa aming panahon, madali kaming mahulog sa parehong patibong ama. Ang mundo ay puno ng mga tukso na nangangako ng kaligayahan, ngunit sa huli ay iniiwan kaming walang laman at malayo sa iyo. Panginoon, inaamin namin ang mga pagkakataon na naghanap kami ng ginhawa, pagpapatunay o seguridad sa mga bagay na hindi makapagbibigay kasiyahan tulad ng pagsang-ayon sa social media
material na kayamanan, o iba pang mga panandaliang kasiyahan. Tulungan mo kaming makilala ang mga huwad na Diyos sa aming buhay at bumalik sa iyo, ang aming tunay na pinagmumula ng kapayapaan at kaganapan. Bigyan mo kami ng kakayahang makita ang higit pa sa panlabas ng mga panggugulo na ito at ang lakas ng loob na piliin ka kahit na mahirap. Naway kami, tulad ni David, ay maninindigan sa katotohanan ng iyong kaluwalhatian, tinatanggihan ng anumang bagay na mabawasan ang aming pag-ibig at debosyon sa iyo. Tulungan mo kami na mahalin ka ng buong puso, tinatalikuran ng lahat ng huwad na Diyos at maling akala. Verse 3. Alamin na itinalaga ng Panginoon ang kanyang tapat na lingkod para sa kanyang sarili. Dinidinig ng Panginoon kapag tumatawag ako sa kanya. Nagagalak si David sa katiyakan na dinidinig mo siya. Bilang mga mananampalataya, nakakahanap din kami ng pag-asa sa katotohanan ito, Panginoon. Alam namin na pinili mo kami at dinidinig mo ang aming mga panalangin na nagpapalakas sa aming pananampalataya, lalo na sa mga panahon ng kahirapan. Ama, ipaalala mo sa amin araw-araw na kami ay iyong mga anak, tinawag at itinalaga para sa isang banal na layunin. Kapag pinaparamdam sa amin ng mundo na kami ay maliit o walang halaga, tulungan mo kaming huwag namin malimutan na pinili mo kami bilang iyong minamahal na mga anak. Kapag kami ay nananalangin, naway manatili sa aming puso na ang aming mga tinig ay mahalaga sa iyo at ikaw ay laging nakikinig. Sa aming pang-araw-araw na buhay, hayaan mo ang katotohanan ito na magbigay sa amin ng kumpiyansa, na lumapit sa iyo ng malaya at magtiwala na ikaw ay kumikilos sa lahat ng bagay. Tulungan mong yakapin namin ang pagsawag mo sa amin bilang iyong mga hinirang na anak at mamuhay na sumasalamin sa iyong pag-ibig at layunin. Verse 4. Manginig kayo at huwag magkasala. Kapag kayo ay nasa inyong mga higaan, siyasatin ang inyong mga puso at tumahimik. Tinuturuan tayo ni David na suriin ang ating mga puso at iwasan ang kasalanan, kahit sa mga panahon ng katahimikan kapag walang nakakakita. Panginoon, madalas sa mga sandaling ito ng katahimikan, na makikita namin ang tunay naming sarili. Tulungan mo kami na mapagbulayan ang iyong salita upang kami ay magbago at humingi ng tawad sa anumang bagay na pumipigil sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Ipakita mo sa amin ang mga bahagi ng aming buhay kung saan kami nagkukulang at bigyan mo kami ng lakas na talikuran ng kasalanan. Tulungan mo kami na palaging kang purihin, hindi lamang sa aming mga salita, kundi sa aming mga isip at mga lihim na gawa. Sa aming mga abalang buhay, naway magkaroon kami ng mga sandali ng katahimikan upang makapiling ka. Hinahayaan ang iyong espiritu na ihayag ang anumang bahagi ng aming buhay na kailangan ng paglilinis. Bigyan mo kami ng kababaang loob upang magsisi at maghangad na lalong mapalapit sa iyo sa bawat araw. Verse 5. Mag-alay kayo ng mga handog ng katuwiran at magtiwala kayo sa Panginoon. Ipinaalala sa amin ni David na mamuhay ng matuwid at ibigay ang aming tiwala sa iyo. Sa mundo ngayon, Ama, madali ang umasa sa aming sariling kakayahan
mga kayamanan at mga plano. Ngunit tinatawag kami ni David na mag-alay ng aming mga handog ng katuwiran, na mamuhay ng may integridad, pag-ibig at pagsunod kahit na nangangailangan ito ng pagsasakripisyo. Ama, ipakita mo sa amin kung paano mamuhay sa mga paraan na nagpaparangal sa iyo. Pinipili ang katuwiran kahit na mahirap ito. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga problema, lahat ng plano sa buhay at mga hangarin. Ipaalala mo sa amin na ang pamumuhay ng matuwid ay isang pang-araw-araw na handog sa iyo, isang gawa ng pananampalataya na nagpapahayag ng aming tiwala sa iyong kabutihan at pagkakaloob. Sa aming pang-araw-araw na mga pagpili, naway piliin naming ang integridad at kabutihan kaysa sa kaginhawahan at sariling interes. Turuan mo kami na magtiwala sa iyo, Ama, upang matanim sa aming puso na ikaw ay tapat at ang iyong mga plano para sa amin ay mabuti. Verse 6. Panginoon, marami ang nagtatanong, sino ang magdadala sa amin ng kasaganaan? Pasikatin mo ang liwanag ng iyong mukha sa amin. Kinikilala ni David na madalas hinahanap ng mga tao ang kasaganaan na hindi nila naiintindihan, na ang tunay na pagpapala ay nagmumula sa iyo. Ngayon, marami sa amin ang nababahala sa seguridad sa pinansyal, tagumpay, at kaginhawahan. Minsan nakakalimutan namin na ikaw lamang ang pinagmumulan ng lahat ng mga blessings. Ama, hinihiling namin na pasikatin mo ang iyong mukha sa amin. Magkaroon kami palagi ng kapayapaan, karunungan, at kasiyahan sa halip na mga material na bagay lamang. Naway pahalagahan namin ang iyong presensya at ang iyong pagmamahal higit sa lahat. Nagtitiwala na alam mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga pinansyal, at sa aming mga relasyon, tulungan mo kami na hanapin ang iyong liwanag at karunungan sa halip na umasa kami sa aming sariling lakas. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na kasaganaan ay matatagpuan sa pagkilala sa iyo at pagdanas ng iyong pag-ibig at gabay sa bawat araw. Verse 7. Punuin mo ng kagalakan ang aking puso kapag ang kanilang mga butil at bagong alak ay nananagana. Ipinahayag ni David ang kagalakan na nagmumula sa iyo, hindi mula sa mga pangyayari. Ama, sa aming sariling buhay, madalas kami umaasa sa tagumpay o kayamanan o pangsariling kaligayahan. Gayunpaman, tinuturuan kami ni David na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa iyo lamang. Panginoon, tulungan mo kami na maranasan ang kompletong kagalakan na ikaw lamang ang makakapagbigay. Sa mga panahon ng kasaganaan at sa mga panahon ng kakulangan, naway matagpuan namin ang aming kasiyahan sa iyo. Hinihiling din namin na purihin ka at magdiwang sa mga blessings na ibinibigay mo sa ibang tao. Kapag kami ay naharap sa mga pagkabigo o mga hindi natupad na mga inaasahan, ipaalala mo sa amin na ibaling ang aming mga mata sa iyong pag-ibig at katapatan. Turuan mo kami na ipagdiwang ang iyong kabutihan sa bawat araw, nagtitiwala na ikaw ang pinagmumulan ng tunay at walang hanggang kagalakan. Verse 8. Sa kapayapaan ako'y hihiga at matutulog,
sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagpapasigla sa aking kaligtasan. Tinapos ni David ang awit na ito na may magandang paalala tungkol sa kapayapaang dulot ng pagtitiwala sa iyo. Sa mundong puno ng pag-aalala at kabalisahan, madalas kaming nahihirapan na makahanap ng tunay na pahinga. Ama, sa pagtatapos ng aming araw, naway maranasan namin ang kapayapaang sinasabi ni David, nalalaman na ikaw lamang ang nagbibigay ng kaligtasan at katiwasayan. Kapag kami ay humiga upang matulog, tulungan mo kaming bitawan ang lahat ng aming takot at pag-aalala sa iyong mga kamay, na nagtitiwala na ikaw ang may kontrol. Sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, ipaalala mo sa amin sa pamamagitan ng Holy Spirit na maaari kaming laging makahanap ng kanlungan sa iyo. Hayaan mo kaming mabuhay na may kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa, na nakaugat sa kaalaman na binabantayan mo kami at walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos sa langit, maraming salamat sa mensahe ng Psalm 4 na nagbibigay ng lubos na kapayapaan sa anumang uri ng kaguluhan sa aming buhay. Tulungan mo po kaming isabuhay ang mga katotohanan ito at gamitin ang mga ito sa bawat sitwasyon na aming kinakaharap. Naway mabuhay kami ng may pananampalataya, katuwiran at kagalakan na lubos na nagtitiwala sa iyo. Punuin mo po ang aming mga puso ng kapayapaan at tulungan mo kaming magtiwala na kami ay ligtas sa iyong mapagmahal na mga bisig. Salamat po sa pakikinig sa aming mga panalangin at sa paggabay mo sa amin sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Maaari po ba akong manalangin para sa inyo? Ama, sa pangalan ni Jesus, nananalangin ako para sa mga nakinig sa video na ito. Lumapit sila sa iyo, nagtitiwala sa iyong mga tapat na probisyon tulad ng ginawa ni David sa Psalm 4. Hinahanap nila ang iyong kapayapaan sa gitna ng kanilang mga pangangailangan. Alam mo at naririnig mo ang kanilang mga panalangin at tinutugunan mo ang lahat ng kanilang pangangailangan sa iyong perpektong panahon. Salamat po sa pagiging kanilang matatag na tagapagbigay. Ikaw ay laging sumasagot kapag sila ay tumatawag. Inilalagay nila ang kanilang mga alalahanin sa mga darating na araw, ngayon at magpakailanman. Umaasa sila sa iyo na ikaw ang magbibigay sa kanila ng lakas, patnubay at probisyon. Tulungan mo silang magtiwala sa iyong pangangalaga na puno ng kumpiyansa na ikaw ang nagbibigay ng sagana. Naway ang kanilang pananampalataya ay maging matatag habang sila ay nagtitiwala sa iyong walang pagbabagong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung kayo po ay napagpala ng video na ito, mangyari pong mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at ibahagi sa iba para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Pagpalain kayo ng Diyos ng lubusan.